14. Salamat, mayroon tayong laging salita ng Diyos na ating marinig. Amen. Para tayo tumibay sa ating panampalataya. In Matthew 14, beginning 22 hanggang 32. Hanggang 32. At diretso na lang natin 33. Yan, 33. Nandiyan yung word na worship. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. 14 verse 22 at salita nating babasahin, no? Hanggang 33. Yan. Ang sabi ng verse 22, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. And Peter answered him and said, Lord, if thou bid me, come unto thee on the water. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. And when they were come into the ship, the wind ceased, and they were in the ship, came and worshiped him, saying, of a truth, thou art the Son of God. Amen. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you for the passage that we read today. Holy Spirit of God, we need your guidance, we need your power and wisdom as I deliver your message today. Holy Spirit of God, give us wisdom and guidance and send us revival today. Cleanse our heart, forgive our sins, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Right, salamat po sa Panginoon. Na title ng ating message ngayon, Continue Walking Closer to God. Yan. Continue walking. Dito po, sa passage nating binasa, ang tema ng kwentong ito, ang Panginoon ay lumakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Excuse me. Beng, pakialam. Lumakad sa tubig. Jesus walking in the water. This is a very unusual happening, no? This unusual scenes, no, sa Panginoon, no? At ito po ang pangyayari sa ating binasa ay pagkatapos na pinakain ng Panginoon ang 5,000 mga tao. 5,000. Ang 5,000 po ay mga lalaki lang. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Hindi sila kasama, kasi ang sa Jewish tradition ay ang pag sa public kumakain, hindi po sama-sama ang babae at lalaki na hiwalay. Sa tahanan lang pwede sumama. Kaya nahiwalay ang mga babae at lalaki at nabilang lamang ay ang mga lalaki. At agad, pinasakay ng Panginoon sa bangka ang mga disciple, ayon sa ating binasa ngayon. No?
Samantala, pinauwi naman ng Panginoon yung mga 5,000 mga tao, no, na pinakain niya. At pagkatapos ng napaalis na ang mga tao, at mag-isa ang Panginoon umakyat sa langit, sa bundok. Umakyat sa bundok. Yan. Upang ano? Manalangin. Sabi ng verse 23. He went up into the mountain apart to pray. Amen. So this is us the importance of prayer. Kahit anong busy nila sa gawain ng Panginoon ay nandoon ang mayroong prayer time ang Panginoon. Prayer time ang Panginoon. So siya po ay isa sa halimbawa pagdating sa usapin ng panalangin, no? Ang Panginoong Jesucristo, he went into the mountain apart to pray. Mayroon siyang oras kahit anong busy sa gawain. May oras siyang makipag-usap, no? Sa Diyos Ama. At lagi siyang nakakonek doon sa Diyos Ama sa langit. No? Kaya ganun, maganda sa Kristiyano, no? Lagi tayong nakakonek sa Diyos. Amen. Mayroon, kahit anong busy natin, mayroon tayong panahon. Yan. At nag-isang Panginoon doon hanggang inabutan siya ng gabi. Samantala naman, ang mga disciple ay nandoon na sa laot. No? Sa gitna na ng dagat at sabi rito sa Biblia, in the midst of the sea, tossed with waves. No? Sila ay sinasalpok na ng alon, malaking alon at malakas na hangin. No? Doon sila sa gitna ng dagat. At makita natin, nung madaling araw dito sa kwento, ay sumunod ang Panginoon sa kanila. At ang Panginoon, makita natin, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Yan. That's a great miracle, no? Naglalakad ang Panginoon at nakita ng mga disciple, na mayroong naglalakad. Natakot po ang mga disciple. Oo. Akala nila ay ibang espiritu ang naglalakad. At natakot po ang mga disciple sa kanilang nakita. No? Kasi very unusual ang pangyayari. Makikita ka ng isang tao na naglalakad sa tubig. Kasi ang normal sa tubig ay lalangoy ka sa tubig. Pero ito naglalakad. Oo. Kaya natakot po ang mga disciple. Oo. At sumigaw sila. Spirit. No? Akala nila sa atin ay multo. No? Ganon. Sumigaw sila sa takot. At habang palapit ang Panginoon, nagsalita ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sabi niyang, verse 27. No? And Jesus spake unto them, saying, be of good cheer. It is I. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ako ito. Huwag kayong matakot. No? Yan. So, nakita nila ang Panginoon naglalakad sa ibabaw ng tubig. No? At imagine, ang Panginoon lumalakad sa tubig. No? Kasi, ang mga disciple, ito ay mga eksperto pagdating sa pangingisda. No? Magaling po silang lumangoy. No? Yung mga disipulo. At hindi po karaniwan ang kanilang nakita ay sa first time na nakita nila na naglalakad ang tao sa tubig. No? Kaya makita natin kapatid, no, yung paglalakad ng Panginoon, that's a great miracle. Amen? That's the demonstration of the power of God. Amen? Pinakita niya sa mga disciple na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Makapangyarihan at kaya niyang gumawa ng mga himala. In fact,
Katatapos lang ng paggawa ng Panginoon ng himala. Amen. Ang himala ng Panginoon, 2 isda, 5 tinapay. Pinarami ng Panginoon. Pagkatapos ito ngayon, no, dumating na naman ang mga pagsubok. At hindi nila kasama ang Panginoon. Nakita nila ang Panginoon, naglalakad na sa tubig. This is unusual. No. Pero makita natin, dahil si Pedro ay excited na nakita niya ang Panginoon. Naglalakad. Na-excite siya. Ang sabi niya sa verse 28, and Peter answered him, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Amen. Dahil excited po si Peter. Alam mo, marami po sila sa bangka. Pero si Pedro lang ang nakapag-isip na gustong lumakad. Gustong subukan lumakad sa tubig. No. So makita natin, kapatid, no? Si Pedro ay may ganong panampalataya. Amen. Yung iba, ayaw. Siguro nagyaya si Pedro. Halika, gusto mong sumama? Lakad tayo. Kaso ayaw sumama nila. Takot sila. Oo. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw talaga yan, pwede ba akong lumakad dyan? Papunta dyan. No? So, ano ang sabi ng Panginoon? Come. And he said, come. Amen. That's the word of God. Amen. Oh. If the Lord said, come, come. Amen. That's the power of the word. Amen. At makita natin, si Pedro nga, no, ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit sa Panginoon. Palapit sa Panginoon. Lumakad siya, palapit sa Panginoon. Oo. Yan po ang mensahe natin ngayon. No? Walk closer to God. Peter, walk closer to God. That's what we need this year, 2016. We need to walk closer and closer and closer to God. Amen. Hindi tayo dapat mag-isip palayo sa Panginoon. Palayo sa kanyang simbahan. Palayo sa kanyang gawain. Ang isipin natin, lalakad tayo sa taong ito, walk closer, more closer to God. Amen. Palapit tayo sa Panginoon. Yan ang goal natin dapat, kapatid. Hindi paglayo sa Panginoon. Ang isipin natin, paglapit sa Panginoon. Amen. Ito ang nasa isip ni Pedro. Gusto niyang lumapit sa Panginoon. Kahit mahirap ang kanyang gagawin, subukan niyang maglakad sa tubig. No, madaling araw, lalakad ka. Amen. Oo. Siyempre, pag lalakad ka, may mga pating dyan, baka dadalihin ka. Amen. Oo. Nang pumunta kami sa Bicol, meron akong kausap doon na mangingisda doon sa bulan. Oo. Yung paa niya, putol. Tinanong ko, brother, ano nangyari sa paa mo? Bakit ganyan? Sabi niya, sa pangingisda ko to. Bakit ano nangyari? Sabi niya, kinain ito ng pating. Kinain ng pating. Oo. Di sa laot, nag-ano kami ng mga, nag-ino kami ng isda, bingwit. Oo. Nung siya'y lumangoy, inano ng pating yung kanyang paa. Putol ang kanyang paa. Oo. Pero si Pedro, hindi po natatakot lumakad sa tubig papunta sa Panginoon kasi gusto niya lumakad
palapit sa Panginoon. That's what we need. We need to walk closer and closer to God this year 2026. Amen. Huwag nating isipin ang paglayo natin sa Panginoon. Amen. Isipin natin palapit sa Panginoon. You walk closer to God. Amen. Ano ang kailangan, kapatid, para tayo makalapit sa paglakad sa Panginoon? Ano ang kailangan? Palapit sa Panginoon para pagpatuloy ang ating paglakad sa Panginoon sa taong ito. Continue walking this year 2026. Continue walking closer to God. Paano? Number 1, we need strong faith in God alone. Katulad si Pedro, ganon katatag ang kanyang panampalataya sa Panginoon, na siya ay willing na lumapit sa Panginoon kahit mahirap na sitwasyon. Amen. Imagine, lalakad ka. Hindi ka sasakay, lalakad ka sa tubig. Amen. Yung iba nga sa atin, naglalakad. Sa lupa ka na maglalakad eh. Ayaw mo pa maglakad. Ito si Pedro, gusto niyang lumapit sa Panginoon. Lalakad siya sa ibabaw ng tubig. Amen. Anong kailangan dyan, kapatid? Para lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Hindi madali po yun nga gawin. Ang kailangan, strong faith in God alone. Matibay at matatag na panampalataya sa Panginoon. Amen. Tingnan natin ang senaryo. Walking in the water is very unusual. Oo. Hindi sinabi ni Pedro, pwede ba, Panginoon, mag-swimming na ako dyan? Hindi. Walking eh. Amen. Kaya hindi karaniwan ang hinihingi ni Pedro ang paglalakad sa ibabaw ng tubig. Kasi pag sa tubig ka, sa dagat ka, kailangan expert kang lumangoy. Amen. Hindi normal na ikaw ang naglalakad ka sa ibabaw ng tubig. Hindi normal. Pero nung nakita ni Pedro ang Panginoon naglalakad, nagkaroon siya ng matatag na panampalataya sa Panginoon na kaya rin niyang lumakad. Amen. Ayon sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon pwede ba, Panginoon, ako makalapit dyan? Pwede. Come. Mapit ka. Amen. It means Peter believed the Word of God. Amen. Naniwala siya ng salita ng Diyos ay kapangyarihan. Sabi niya, come, Peter. Amen. Pwede ba akong maglakad dyan? Amen. So, makita natin dito sa senaryo na si Pedro nakalakad nga sa tubig. Malapit sa Panginoon. Amen? Lumisan siya doon sa kanyang bangka at naglakad palapit sa Panginoon. Amen? That's what we need today. To walk closer to God. We need strong faith in God alone. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi sa mga bagay ng sanlibutan. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa pera, kayamanan, anuman. Mawawala yan. Magtiwala ka at matibay. Hindi basta-basta panampalataya, kundi matatag at matibay na panampalataya sa Panginoon. Para makalakad ka sa taong ito hanggang December, tuloy-tuloy ang paglakad mo na mayroong matibay na panampalataya sa Panginoon. Amen. Kasi makita natin, pag tayo ay mayroong panampalataya, ang Diyos nagpapakita ng himala. Sa taong, sa manampalataya, sa Kristiyano, na mayroong matatag na pananampalataya sa Panginoon.
Siya ay gumagawa ng himala pag mayroon tayong matibay na pananampalataya. Oo. Pag wala kang matibay na pananampalataya, walang himala na mangyari sa buhay natin sa taong ito. Gusto natin himala sa buhay natin, ang kailangan natin, strong faith in God alone. Matatag na pananampalataya. Amen? If you have strong faith in God alone, we can walk any kind of circumstances in life. Amen. Anumang sitwasyon sa buhay, anumang bagyo, malakas na hangin, malakas na hampas ng hangin ng ating buhay Kristiyano. Anumang pagsubok na ating pagdaanan sa taong ito, ang kailangan matibay na pananampalataya katulad ni Pedro. Strong faith in God alone. Kaya si Pedro, tuloy-tuloy ang kanyang paglakad, kapatid. Closer to God, palapit sa Panginoon. Dahil siya ay mayroong matibay na pananampalataya sa Panginoon. Yan ang kailangan natin, kapatid, sa ating buhay Kristiyano. Strong faith in God alone. Oo. Sa taong ito, hindi ibig sabihin, naglilingkod ka sa Diyos, wala ka ng problema. Wala ng pagsubok. Kahit matapat ka sa Panginoon, mayroon pa rin tayong dadaanan na mga pagsubok katulad ng mga disciple, kapatid. Sila ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. Nandoon po sila sa bangka, papunta ulit sa another pangpang para mag-akay ng kaluluwa to minister the Lord Jesus Christ, to minister souls, kapatid. Pero sa kanilang paglalakbay, mayroong pagsubok na kanilang naranasan. May malakas na unos, malakas na hangin, malakas na bagyo, malaking alon ang kanilang pinagdaanan. Pero makita natin sa mga disciple, sila ay mayroong matibay na pananampalataya katulad ni Pedro. Amen. Strong faith. Oo. Kahit anong pagsubok. Oo. Na nating maranasan, kapatid. No? Ay malampasan natin yan, kapatid. We can walk any kind of situation, hardship in life, if we have strong faith in God alone. Kaya walk closer to God. Oo. Para tuloy-tuloy pa rin ang ating paglakad palapit sa Panginoon. Para mawala ang ating takot. Amen? Sa mga hamon sa buhay, kailangan natin ang strong faith in God. Amen? Kahit naglilingkod ka, matapat ka, hindi ka matapat, mayroon pa rin pagsubok. Mas maganda, may mga pagsubok, pero mayroon kang matibay na pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya, anong sabi ni James 1 verse 2? Brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Amen. Count it as a blessing pag may mga pagsubok. Blessing. May kasunod na blessing. Count it all joy. Amen. Biro mo yan, may pagsubok na, sabi ni James. Oo. Bilangin mo na blessing. Alam mo si James? Oo. Si James po ay isang lingkod ng Diyos. The half-brother of Jesus Christ. Nandoon ang kanyang persecution, si James. Oo. Pinipersecute siya na huwag mangaral sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Oo. Or else, siya ay papatayin. Oo. Pero si James nagpatuloy nangangaral ng salita ng Diyos hanggang siya tinapon sa templo. Tinapon siya sa templo, ilang floor yun? Tinapon siya.
Pagbaba, buhay pa rin. Si James. Oo. At siya ang nagsulat, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Tayo kaya, itapon sa mataas na building. Pagbaba mo, sabihin, maglingkod ka pa sa Diyos. Pero ano sabi ni James? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Blessing itong nangyari sa akin. Amen. Biro mo yan, balik-balik na yung buto mo eh. Sabihin mo pa, count it all joy. Amen. Ganon ang mga lingkod ng Diyos nung araw. They suffer persecution, but they have strong faith in God alone. They never cease to preach the gospel. They never cease serving the Lord in spite of persecution. Tayo, walang persecution masyado. Amen. Hindi ka huliin yan pag nangaral ka ng salita ng Diyos. Hindi ka pusasan pag nangangaral ka ng Ebanghelyo. Sa panahon ni James, panahon ni Peter, inuusig sila sa paglilingkod sa Panginoon. But they have strong faith in God alone. Kaya sa anumang pagsubok, we need strong faith in God alone. Amen. Hindi ibig sabihin, naglilingkod ka sa Diyos, wala nang pagsubok. Amen. Even our families today, we are in great trials. It's hard to stand behind this pulpit and praise the Word of God and say, have a strong faith in God. Oh. We walk in the midst of trials. We need strong faith. Amen. Pagtibayin natin lalo, kapatid, ang ating pananampalataya. Huwag tayong bumitaw sa pananampalataya sa Panginoon. Paigtingin pa natin, patibayin pa natin ang maging matatag pa tayo sa ating pananampalataya. Anumang pagsubok na ating naranasan sa ngayon at sa darating pa na mga panahon, kapatid, ang kailangan matibay na pananampalataya. Amen. Kaya nga mayroong simbahan para tayo tumibay ang ating pananampalataya. Para tumibay, mayroon tayong salita ng Diyos na marinig. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen. We need strong faith. We need to listen to the Word of God para tayo tumibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Dagdagan pa natin ating pananampalataya. Increase our faith. Pag nawala ang pananampalataya, doon magsimula ang ating buhay Kristiyano. Doon magsimula ang pagbagsak na ating buhay Kristiyano. Pag yan ay humina ang ating pananampalataya, doon magsimula. Oo. Ang pagbagsak ng ating buhay Kristiyano. Amen. Kaya wag tayong bumitaw sa Panginoon. Amen. Tingnan natin ang sunod na senaryo na nangyari kay Pedro. Habang lumalakad siya, palapit sa Panginoon, naglalakad siya, palapit sa Panginoon. At biglang may malakas na alon, malakas na hangin, malaking alon. No? Napalibutan siya ng malaking alon, malakas na hangin, sabi ng Biblia, boisterous wind. Ano nangyari kay Pedro? Kapatid, ano nangyari kay Pedro? When he saw with the wind boisterous, he was afraid. Nagkaroon ng takot si Pedro. Amen. Bakit? He focused on boisterous wind. Dapat mag-focus tayo sa Panginoon.
ang tiningnan ni Pedro, malaking alon. Hindi niya na tiningnan ang Panginoon na mas malaki ang Diyos kaysa alon. Ganon dapat ang paningin natin sa problema. Mas malaki ang Diyos kaysa problema. Mas kapangyarihan ang Diyos natin, kapatid. Marami ng miracle ang pinakita ng Panginoon. Napakain niya na ang 5,000, kapatid. Ito na ngayon, konting alon lang natakot si Pedro. Amen? At ang sabi ni Pedro, and he cried, saying, Lord, save me. Amen? Nagkaroon ng takot si Pedro. Humina ang kanyang panampalataya, kapatid. Pagka hindi ka na nakatingin sa Diyos, sa problema ka na nakapokus, doon na magsimula ang pagbagsak nating buhay Kristiyano. Katulad ni Pedro, maganda na sana ang paglalakad niya closer sa Panginoon. Ngunit nakaranas si Pedro sa kalagitnaan ng paglapit niya sa Panginoon. Nakita niya ang malakas at malaking alon palibot sa kanya. Kapatid, nakalimutan niya na ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? And sabi ng Biblia, and he began to sink. Sabi rito sa verse 30, and the beginning to sink. Ibig sabihin, kapatid, pag humina ang ating panampalataya, yan ang pagsimula ng paglubog nating buhay Kristiyano. Maranasan na natin yung takot, maranasan na natin ang discouragement, disappointment sa buhay natin. Katulad ni Pedro. Amen? Kaya salamat, bagamat mayroon pa rin pagsubok, tumawag pa rin si Pedro sa Panginoon. And he cried unto the Lord, Lord, save me. Amen? Yan ang kagandahan sa Kristiyano. Amen? Kahit lumubog na. Amen? Kaya kapatid, kahit lumubog ka na ngayon sa iyong buhay Kristiyano, tawag ka pa rin sa Diyos. Manampalataya ka pa rin sa Panginoon. Ang Diyos ang magligtas dyan. Ang Diyos ang magbigay dyan ng solusyon. Amen? Makita natin. And the Lord Jesus stretched forth his hand and caught him. Ganon kabuti ang Panginoon. Amen? Yung palubog ka na, hirap ka na, makaahon. Oo, sa buhay mong Kristiyano, hirap ka na makaahon. Saan man, negosyo mo, parang hindi na makabalik. Pero kapatid, tandaan natin, nandyan ang kamay ng Diyos. He stretched out His hand to save you. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, nung ginawakan ng Panginoon ang kamay ni Pedro. Amen. Anong sabi niya? And Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou little faith, wherefore didst thou doubt? Pedro, bakit lumiit ang tingin mo sa akin? Lumiit ang iyong panampalataya sa akin. Bakit ka nag-alinlangan, Pedro? Amen? Oo. Alam mo, pag wala na tayong panampalataya, doon na magsimula ang ating pag-alinlangan sa ating buhay. Pag mayroon kang bayarin, kaya ko kaya bayaran ito. Pag may problema ka, kaya ko kaya ito masolve. Oo. Pag may karamdaman ka, mapagaling pa kaya ito. Amen. Magkaroon ka na ng alinlangan sa Panginoon. Dahil ang una diyang nawala, humina ang iyong panampalataya dahil hindi ka na nakatingin sa Panginoon. Lumalayo ka na sa Panginoon. Kaya huwag nating isipin na lumayo sa Panginoon. Ang isipin natin, tayo ay palapit sa Panginoon para lumago ang ating personal na relasyon sa Panginoon. Make closer and closer to God. What we need is strong faith in God alone. Amen? Alam mo, mawala ang iyong takot sa hamon sa buhay. Amen? Fear cometh in the absence of faith.
Pag wala na ang pananampalataya, doon magsimula ang iyong mga takot sa buhay. Amen? At doon na magsimula, lubog ka. Lulubog ka. Una, lubog, litaw. Lubog, litaw. Pag lumulubog, litaw ka na kapatid, ba kailangan mo na dagdagan ang iyong pananampalataya. Amen? Yung lumulubog ka, tapos mamaya lilitaw ka na naman. Lubog, litaw. Parang palitaw. Maganda yung palitaw. Pag lumubog, lilitaw at hindi na lulubog. Pero maraming Kristiyano, lumubog, hindi na lumitaw. Gayahin natin ang palitaw. Minsan lang lumubog, pag naluto, lumilitaw na. Amen. Ganun dapat ang Kristiyano. We need to focus our eyes on the Lord. We need strong faith. Amen. Kailangan lumakad tayo na mayroong pananampalataya to cast it our fear para mawala ang ating takot. Dagdagan pa natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya mayroon tayong salita ng Diyos. Lagi kang makinig ng salita ng Diyos. Yan po ang magpatibay ng ating pananampalataya. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng hamon sa buhay, may matibay ka na pananampalataya. Makakalakad ka sa ibabaw ng pagsubok na yan, kapatid. Dahil kasama mo, close ka sa Panginoon. Na-close ka sa Panginoon. Amen? Close ka sa Panginoon. Amen? Close ka lang kay Mayor eh. Marami ka ng pagpapala eh. Lalo na kung close ka sa Diyos. Amen? Ano sabi ni Paul? 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. Amen? Walk by faith and not by sight. Alam ba, sinulat ni Pablo yan? Oo. Siya ay may naharap na takot sa kanyang buhay. Siya ay hatulan na ng kamatayan. May hinaharap siyang kamatayan sa hinaharap. Kaya nagkaroon siya ng takot. Pakita ng verse 8, we are confident, absent from the body, present with the Lord. Pinag-usapan na yung kamatayan dyan. Amen? Kaya sabi ni Paul, di bale, pag ako'y namatay, absent lang ako sa body, pero present ako sa Panginoon. Kasi meron siyang hinaharap na kamatayan. Hatulan siya ng kamatayan. Death penalty. Kaya nagkaroon siya ng takot. Mangyayari sa kanyang darating ang panahon. Sabi niya, darating ang panahon, isang araw ako ay pugutan ng ulo, ako ay darating na sa akin ang kamatayan. Oo. Kaya sabi siya nagsulat, walk by faith and not by sight. Huwag mong tingnan yung hinaharap. Amen? Si Pablo nagkaroon ng anxiety. Yung hindi pa nangyari, iniisip na ni Pablo kung paano siya patayin, paano mangyari sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng anxiety. Amen? Para mawala ang anxiety, walk by faith. Amen? Para mawala ang stress. Alam mo yung stress? Nag-alala ka ng kasalukuyan. Amen? Habang nagpipris ngayon, nag-iisip ka na kung ano ang ulamin mo mamaya. Nag-worry ka na. Na-stress ka na. Kaya hindi ka na makapakinig ng maayos. Na-stress ka. Amen. Yung iba naman, depressed. Amen. Ang depressed naman, kapatid, nag-iisip ka ng mga nangyayari, tapos na. Tapos na yan eh. Amen. Sinisisi mo pa yung sarili mo, bakit nangyari sa akin to? Bakit ko nagawa yan? Napatawad ka na ng Panginoon eh. Amen. All your iniquities, I remember no more. Pero ikaw, hindi mo pa rin nakalimutan ang mga nangyari sa iyo. Amen. Isipin mo na lang, lesson yan, at hindi ko na babalikan. Nasira na ang buhay ko dyan, hindi na ako babalik. Yan po, kapatid.
Kaya, what we need sa ating buhay Kristiyano, patibayan pa natin ating panampalataya. Huwag tayong maiwalay sa kanyang salita. Huwag kang magiwalay sa gawain ng Panginoon. Huwag kang magiwalay sa pakinig ng salita ng Diyos. Huwag kang magiwalay sa fellowship ng mga Kristiyano para tumibay. Gawin mo ang paraan kung paano ka magpalakas sa iyong panampalataya, kapatid. Kaya lagi kang dumikit sa Panginoon. Lagi kang lumakad kasama ang Panginoon. Lagi kang kasama ang mga matapat na Kristiyano. Huwag kang sumama sa mga backslider. Amen. Doon ka sumama sa closer sa Panginoon. Para ano? We have strong faith in God alone. Amen. So, unang puntos lang yun. Amen. Maganda na, no? Matibay. Dagdagan pa natin, kapatid. Increase your faith. Dagdagan pa. Kung mayroon kang panampalataya, dagdagan mo pa. Kasi minsan si Pedro lumubog. Dahil hindi niya na-maintain ang kanyang paglakad. Naiba ang kanyang focus. Tumingin siya sa hangin, sa mga paligid, sa mga alon. Wala na. Kaya huwag kang tumingin, kanino man. Huwag kang tumingin dyan sa mga Kristiyano. Sa katabi mo. Akala mo malakas, pero isang araw, mawawala na rin yan. Sabihin mo, di bali kapatid, basta ako patuloy lang. Amen. Yan po, kapatid, strong faith. Huwag kang lumayo. Close. Move. Walk closer and closer to God. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Hindi ka lalago sa iyong paglayo. Lagi kang lumapit sa Panginoon. Amen. Close ka sa Panginoon. Lagi ko nga sinasabi, pag close ka sa kusinero, busog ka. Kusinero pa lang yan. Diyos kaya, close ka. Gugutomin ka kaya. Amen. Yung 5,000 nga, pinakain niya katatapos lang Amen. 5,000, sobra pa. Amen. Kaya kailangan close ka. Saan? Sa Panginoon na. Oo. Walk closer and closer to God. Amen. So number 2 na. Number 2 na lang. 2 na lang puntos ang bibigay ko sa inyo. May oras pa naman. Number 2. Seek God daily. Hanapin mo ang Diyos araw-araw. Amen. Huwag mong bitawan ang Panginoon. Amen. Minsan, si Pedro lumapit sa Panginoon, lumakad na may panampalataya sa Panginoon, closer to God. At isang araw, nakalimot, hindi niya na nakita ang Panginoon. Ang nakita niya, malakas na hangin, malakas na alon, ang nagbabalot sa paligid niya. Hindi niya na nakita ang Panginoon. What you need is, seek God daily. Dapat hanapin mo ang Diyos araw-araw sa iyong buhay. Huwag mong hiwalay ang Diyos sa iyong buhay. Si Pedro, lumubog. Bakit? Bumitaw ang tingin niya sa Panginoon. What we need? Seek God daily in your life. Nawa, araw-araw sa buhay natin, make God our partner in our life as we walk, as we journey this year, 2026. Seek God. Not sometimes, but daily. Amen. Nakita natin ang verse natin, verse 26, when the disciples saw him walking on the water, the sea, they were troubled, saying, it is spirit. When they saw him walking. Amen? Dapat,
Yan laging makita natin habang tayo naglalakad, lagi nating makita ang Panginoon. Para makita natin ang Panginoon lagi, para makasama natin lagi ang Panginoon araw-araw, we need to seek Him. Hanapin natin ang Diyos. Amen? Sabi ng Matthew 7, verse 7. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon. Ask. Ask means prayer. Seek God daily in your prayer life. Ask. God teaches us the principle of asking. The principle of prayer. Asking, ano pa? Seeking and knocking. Dapat hindi mawala sa buhay natin ang asking, seeking, and knocking in your life para magpatuloy tayo sa ating paglakad sa taong ito. Hindi dapat mawala ang asking. Hindi dapat mawala ang seeking. Hindi dapat mawala ang knocking sa ating buhay. Amen. Seek. May promise ang Panginoon. And ye shall find. Maganda matagpuan mo lagi ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Proverbs 8:17. Si Solomon, ganon din. 8:17. I love them that love me. Amen. Proverbs 8:17. Ang sabi diyan, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Amen. Kung mahal mo ang Diyos, lagi mo siyang hinahanap. At mahal ng Diyos ang naghahanap sa Kanya. Amen. Gusto mong mahalin ka ng Diyos, hanapin mo siya. Pag mahal mo siya, lagi mo siyang hinahanap. Amen. Sa mga misis, pag hindi hinahanap ka na ng mga mister nyo, mag-isip ka na. Hindi ka na hinahanap eh. Dumating mo si mama mo. Pag wala ng tanong, hindi ka na hinahanap. Pero sabi ng Panginoon, yung naghahanap sa Kanya ay mahal niya. Amen? Verse 17. And those that seek me early shall find me. Maganda, no? Pagkagising mo sa umaga, ang hanapin mo kaagad, Diyos. Na minsan, hindi pa oras ng gising mo, gumigising ka na. Ibig sabihin, ginigising ka na ng Diyos para hanapin mo siya, kausapin mo siya. Seek me early. Amen? Maganda, no? Early. Kinakausap mo na ang Panginoon. Wala ka pang problema. Inuunahan mo na. Amen. Hindi pa dumating ang problema, inuunahan mo na. Amen. Kaninang umaga, gumising ako. 4:30. Nagpipray na ako. Pipray ako sa Panginoon. Bigyan mo ko, Panginoon, ng guidance ngayong araw na ito. Nagpipray ako sa Panginoon. Kinakausap ko na siya. Maganda, hanapin mo ang Diyos early. Amen? Pagkatapos, nilinis ko yung sasakyan. Oo. Mamaya konti, kapatid.
Nadulas ako. Bumagsak. Oo. Madulas pala yung semento doon. Ganyan talaga, para kung tinapon. Pero salamat sa Panginoon. No? Buhay pa rin. Amen. Buhay pa rin. Dahil andyan ang pag-ingat ng Panginoon. Because you seek Him. Amen? Yung teacher nga, di ba? Bumagsak. Oo. May teacher ngayon na bumagsak, namatay. Amen? Ganun nangyari sa akin kaninang umaga. Habang naglinis ako ng sasakyan. Pero nandoon ang Diyos, ang kanyang paggabay at ingat, kapatid, sa atin. If we seek early sa Panginoon. Amen? Early. Seek early. Ibig sabihin, agad-agad kausapin mo na ang Diyos. Huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Kausapin mo na, hanapin mo na ang Diyos, kapatid. Unahan mo na ang mga pagsubok na darating. Seek God daily in your life. In your prayer life. Seek God. Unahan mo na ang Diyos. Ang unahan mo na ang mga problema. Hanapin mo na ang Diyos. Kaya Jesus teaches us about asking and seeking God. Unahin natin ang Diyos. Early and shall find me. Early. Huwag nating ihuli ang Diyos. Early, una ang Diyos. Pag may problema, una agad ang Diyos hanapin. Hindi natin hanapin kung ano ang solusyon sa ating problema, kapatid. Ang unahin natin, ang gumagawa ng solusyon sa ating problema, walang iba kundi Diyos. Seek God daily. Amen. Oh. Wala pa yung problema, kausapin mo na ang Panginoon. Lord, bigyan mo ko ngayon ng kalakasan. Bigyan mo ko ngayon ng guidance. Ano man ang mga pagsubok ko na pagdaanan ngayong araw na ito. O Diyos, samahan mo po ako, Panginoon. Gabayan mo ko, Panginoon. That's the way we seek God daily in our life. Amen? In any circumstances, in any situation, seek God. Unahin natin ang Diyos. Seek God early. Amen. Pag may problema, Diyos kagad hanapin. Amen. Pag may problema ka sa pinansyal, Diyos kagad ang hanapin. Amen. Huwag nating unahin. Hindi lang. Bantayan niyo yung Bombay kasi may babayaran tayo. Bombay kagad ang abangan. Nag-isip pa, sino kaya yung kapatid na may pera ngayon? Hinuhulaan mo pa. Yung palang hinuhulaan mong may pera, wala din pala yun. Nag-isip din. Oo. Ang una nating isipin, hindi yung pambayad natin, hindi solusyon ng ating mga problema. Ang hanapin natin, Diyos na siya ang gagawa ng solusyon. Siya ang gagawa ng solusyon. Amen. Kaya we need to seek God daily. Huwag kagad isipin, sino kaya ang mautangan ko? Kasi dadami ang utangan mo, dadami yung loan mo. Oo. Pag hindi mo na bayaran, sisingilin ka naman sa kabila, maglo-loan ka na naman para pangbayad doon sa ano. Kaya ang nangyari sa atin, loan dito, loan doon. Kaya taga London ka na, London. London, loan dito, London. So makita natin, bakit hindi natin unahin ang Diyos? Lord, ikaw na po magbigay sa akin ng kaalaman kung saan ko matagpuan ang aking problemang ito. Sabi ng James 1:5, if you lack wisdom, ask God. Amen. Wisdom. Wisdom is not about knowledge. It's not only knowledge. Praise God, marami kang kaalaman, knowledge, marami kang diskarte. Oo. Pero kailangan natin, kapatid, ng wisdom. Ano ba ang wisdom? Wisdom is ability to make wise decision. Wisdom yan.
ability to make wise decision in difficult situation, in times of hardship, you need wisdom. Para matagpuan mo ng wisdom, seek God daily in your life. Pag araw-araw, kailangan mo ng wisdom ng Diyos. Seek God daily wisdom na galing sa Panginoon. Amen? Hingi ka ng wisdom sa Panginoon. Siya ang maglalagay ng kaalaman. Paano mo yan matagpuan? Mabigyan ng solusyon ang iyong mga prayer request sa Diyos. Amen? Katulad ng Friday, nagpipray ako madaling araw, Lord, matagal na po yung sasakyan, gusto kong i-repair. May nasira kasi in repair. Oo. Gusto kong makakita ng gagawa. Oo. Lord, i-lead mo ko, Panginoon. Meron kong kaibigan, sabi ko, pwede bang pagawa doon sa kaibigan mo? Kasi hindi ko alam ang address. Sabi niya, may punta ako, may lakad ako eh. Oo. Ayaw niya kong samahan. Bigyan mo ko address. Hindi rin magbigay ng address. Oo. Kaya, nagpipray ko sa Panginoon, Lord, give me wisdom. Oo. Madaling salita, malis kami. Si Iyo, saka si JB kasama ko. Sige, punta tayo doon. Puntahan natin yung lugar na yan. Oo. Pagdating doon, nasa lubong namin yung tricycle. Biko, tanungin mo yung tricycle driver kung alam niya. Alam mo yung nagpipintura ng sakyan. Sabi niya, meron dyan. Pero marami kasi rito nagpipintura. Pero meron dyan, dyan lang kayo. Pagkaliwa, dyan na. Ba? Pagkaliwa namin, dyan na nga. Pagkita namin, yan na. Oo. Binati na kami. Ay, si pastor. Oo. Yun. Oo. Mamaya, dumating yung gumagawa talaga. Sinabi ko, ito. Mamaya, ano na? Tinawag na yung mga kasama niya, dami nila. Pinahiran na lahat. Biko, sandali lang. Biko, magkano, baka mahirapan ako maya. Pinahiran nyo na agad eh. Oo, minasinil yan na. Ito. Tinuro na lahat ng mga may damage. Because dahil lang, mamaya na. Oh. Makita natin, pinag-agawan na yung mga, sabi ko, ito ay answered prayer. If you seek God early, God prepare. Inanda na pala ng Diyos ang mga tao. Nagaantay na sila doon, nakatambay na. Tama-tama, pastor, silang ginagawa. Alin na kayo? Oo. Kumain kami sa SM. Kasi walang kainan doon. Oo, kumain kami. Pagbalik namin, tapos na. Sabi ni Joka, punta ako dyan para makita ko kung paano magpintura. Pagdating niya, tapos na. Doon na, nakaparking. Tapos na. Bakit? If you seek God first, early, unahan mo na, ang Diyos ang naghahanda. Oo. Ng solusyon para sa iyong request. Amen. Siya ang magbibigay ng wisdom. We asked Him to guide us in our daily decision. Amen. Wisdom. We need wisdom in daily activities. Oh, wisdom palagi. Pag alis mo, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom, Panginoon. Paano ko to matapos ang lahat ng aking mga schedule na ito, Panginoon. Lord, i-guide mo po ko, Panginoon, para makumplis ko ito lahat. No, walang mamimiss ako sa aking activities. O, pagkatapos uwi mo, makita mo, praise God. Paano ko to natapos? Because of wisdom and guidance ng Panginoon. Oo. Kaya kapatid, kailangan natin ng daily. Seek God daily. Amen. In your life. Daily.
Kaya, seek God in prayer. Talk to Him and ask Him. And He will give you guidance and wisdom kung ano ang gagawin araw-araw. Amen? Tinatin sa Matthew 7. Balik tayo doon. Matthew 7, verse 8. Verse 8 na. For everyone that asketh, receiveth. Amen? If you seek God first in your prayer, amen? Asketh, receive. Matanggap mo. Ay wala kang hinihingi. Tapos mag-expect ka pa kung matanggap mo. Wala. Yan ang prinsipyo ng Diyos. If ye ask, ye receive. You don't ask, don't expect to receive something. And he that seeketh, findeth. Hanapin mo ang Diyos, matagpuan mo. Oo, matagpuan mo. Amen? Receive it. And knock, and it shall be open. Kaya seek God daily. And knock God daily. Amen. Daily. Seek God in prayer. Continue knocking and knocking. Tuloy-tuloy ang paghingi, paghanap, at katok ka ng katok sa Diyos. Don't give up in knocking to God. Oo. Ang sabi niya sa verse 9, 7 verse 9. Or what man is there of you, of his, whom his son as bread, he gave him stone. Amen. O what man is there of you? Anong klaseng tao ito? Bibigyan kayo ng bato na ang anak mo humihingi ng tinapay. Amen. Yung anak mo humihingi ng isda, bibigyan kaya kita ng ahas. Amen. Kung marunong magbigay ng mabuting bagay ang masamang tatay, mabigyan ang kanyang anak ng kanyang hinihingi. Gaano pa kaya ang Diyos Ama sa langit? Bibigyan ka ng mabuting bagay na sino man ang humihingi. So mahalaga ang paghingi. Ay bakit tayo naiya humingi? Bakit tayo natakot humingi? Amen. Oo. Pag humingi ka, dagdagan mo na. Humingi ka lang naman eh. Oo. Meron kong hinihingi. Sabi ko, ito gusto kong hingiin eh. Malaki yan ah. Kaya niya ibigay yan? Natanong ko sila, kaya ibigay yan? Eh sabi ko, humingi lang naman ako eh. Bakit limitahan ko? Limitahan ko. Oh. Diyos yan eh. Unlimited God. Amen. Oh. Meron akong hiningian. Sabi ko, pwede ba akong mabigyan ng ganito? Ang mission niya, ang laki naman, laki. Sabi niya sa akin. Ito lang maibigay ko. Nagbigay. Sabi ko, hindi kasya. Tapos, sige, kalahati lang ibigay ko. Oo. Yan lang ang kaya ko. Kalahati. Amen. Yung kalahati, malaki pa rin. Malaki pa rin. Oo. Ay, bakit matakot kang humingi sa Diyos? Itudo mo na. Huwag kang mahiya, humingi. Ama mo siya. Amen. Knock. And it shall be open unto you. What we need is knocking.
Amen. Knocking. And God will open. Yeah. And it shall be open. If you knock, it shall be open. Amen. Oh. Tingnan nyo, John 10. John 10 verse 9. Bakit importante ang knocking? Kasi minsan nag-knock tayo. Wala tao. Hindi okay na. Tapos, bakit? Anong nangyari sa pagkatok mo? Walang tao eh. Lagi ka na nangyari. Soul winning. Hey, walang tao. Balik agad. Salamat, walang tao. Wala na akong maisiran. Pero kapatid, mahalaga yung knocking. John chapter 10, verse 9. Bilisan ko na. Ayoko na mamimiss to ninyo. John 10, verse 9. The importance of knocking. If you knock, it shall be open. Ang sabi niya, verse 9, 10 verse 9, I am the door. By me, if any man enter, it shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. Pasture, blessing. Amen. Bakit malaga ang knocking? Kasi ang Diyos, pintuan na. Ako ang pintuan. Katok ka. Pasok ka. At it shall be saved. Amen? At hindi lang yan. And find pasture. Matagpuan mo ang pagpapala ng Diyos. God will open pasture. God will reward to those who keep asking, he keep seeking, and keep on knocking the door. Kasi siya ang pintuan. Amen. Pwede kang pumasok in and out. Ano? In and out. Pasok, labas. Pwede. Katok ka lang sa Panginoon. Anytime. Amen. Nalan yung preaching natin last Sunday? Isaiah 22, verse 22. Si Kristo ang susi ng pintuan. Amen. Kung siya ang pintuan, siya pa yung susi, sa kanya ang susi, bakit hindi ka kakatok sa Panginoon? Tuloy-tuloy, may problema ka, katokin mo ang Panginoon. May pagsubok ka ngayon, katokin mo lang ang Panginoon. Kapatid, seek God daily in your life, and you will find pasture. Amen. Kaya kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. Last verse, Proverbs 8. Proverbs 8. Basahin ko na lang ito. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Proverbs 8:34. For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Kaya the importance of asking and seeking and knocking. Bakit? Shall obtain favor of the Lord. Gusto mong pabor ng Diyos? Keep on knocking. Keep on seeking. Keep on asking. No. It shall obtain favor from God. Makakuha ka ng pabor ng Diyos. Amen. Anong favor? Blessing, kapatid. Yan po ang kailangan natin. Para tayo tuloy-tuloy ating paglakad sa taong ito. We need strong faith in God alone. Oo. Huwag kukupas, huwag magbago ang ating panampalataya. Maging matatag ka pa sa panampalataya. At seek God daily in your life. Keep asking and knocking, and it shall be open. Bubukas ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Bagong mga opportunity, bagong blessing,
ang ibigay ng Diyos sa atin. Yan lang po ang sekreto. Seek God daily. Keep on asking and knocking the doors of the Lord. Siya ang door. Siya na rin ang susi para buksan niya. Para ikaw i-bless ng Panginoon. Kahit dumadaan ka sa pagsubok, kapatid. Hindi hadlang ang pagpapala ng Panginoon. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for great message this morning. And thank you for the wisdom, O God, how we continue walking closer to you, Panginoon. And we need strong